Yung tipong naghihintay ka lang na dumating yung kaibigan mo. Pero mag-aama yung dumating sa buhay mo. Yan ang nangyari kay Ariel nang pumunta siya sa parke para hintayin ang kanyang kaibigan. Napagkamalan pa niyang kidnapper si Damien, pero ito pala ang daddy ng kambal na tumatakbo at yumakap sa kanya. Pero mas nakakagulat ang sunod na nangyari. Dahil tinawag siyang mommy ng mga bata. Help! Saad ng maliit na boses ng babae at lalaki. Agad na nilingon ni Ariel ang sumisigaw at nanlaki ang kanyang mata nang makita ang dalawang batang tumatakbo mula sa isang lalaki. Tumayo agad si Ariel at agad na hinawakan ng kamay ng dalawang bata. Kaya agad siyang niyakap ng mga to. Napatigil din ang lalaking humahabol sa kanila. Hoy, kidnapper ka? Sigaw ni Ariel sa lalaki at agad na itong sinipa. Nagulat naman ang dalawang bata sa ginawa ng dalaga at ang lalaki na nasaktan din dahil sa pagsipa sa kanya ng babae. Binalingan ni Ariel ang dalawang bata na sa palagay niya ay kambal dahil magkamukhang magkamukha ito. Okay lang ba kayo? Tanong ng dalaga sa mga bata. Yes po, sabay na sabi ng dalawang bata. Muling sinamaan ng tingin ni Ariel ang lalaki. Ikaw, ang ayos-ayos ng suot mo at mukha ka namang maayos na lalaki tapos mangingidnap ka ng mga bata. Wag mong susubukan na lumapit sa amin. Tatawag ako ng pulis. Bago pa man magawa ng dalaga yon, may isang lalaki rin na hingal at mukhang kasabot nitong naunang lalaki. Sir, mabuti na abutan niyo po yung mga anak niyo. Sabi pa nito. Napaawang ang labi ni Ariel nang mapagtanto ang kanyang narinig. Dahan-dahan siyang bumaling sa kambal, tapos sa lalaking sinipa niya kanina. At may pagkakahawig nga ang tatlo. Mommy! Sabay na saad ng kambal habang nakayaka pa rin sa dalaga. Nanlaki ang mata ng babae at maging ang dalawang lalaki nang marinig yun sa kambal. Nako, babies, I'm not your mother. Malambing na sabi ni Ariel sa kambal. Bumaling siya muli sa lalaki at akmang hihingi na sana ng pasensya sa nagawa niya kanina nang bigla niyang narinig ang boses ng kanyang kaibigan. Ariel, girl! Sigaw ni Bianca. Ay, anong eksena to, te? Nagtataka ang mukha ng kaibigan niya nang makita si Ariel na may kasamang dalawang bata na nakayakap sa kanya at may kaharap na dalawang gwapong lalaki na tila pamilyar. Kids, let's go home. Saad ng lalaki. Pero ayaw kumalas na mga bata sa pagkakayakap kay Ariel na ikinagulat ng lahat. No, ayaw po namin. Gusto naming kasama si mommy. Sabi ng batang babae. Nagulat si Ariel sa narinig at napatingin sa kambal. I'm sorry babies ha, pero hindi ako yung mommy nyo. Makinig na lang kayo sa daddy nyo. Malambing na saad ng babae. Gusto ka po kasi naming makasama, mommy, sabi ng batang lalaki. Napabuntong hininga ang lalaki sa narinig at binalingan ang kanyang mga anak. Dahlia, Draven, hindi natin siya kilala. Remember what I told you? Bawal makipag-usap sa stranger. Saad pa ng lalaki. But she's not a stranger, saad pa ni Dahlia sa kanyang ama. Yes, she's our mommy, sabi naman ni Draven. Sir Damien, I think matatagalan po tayo dito. Saad ng assistant ni Damien sa kanya. Binalingan ni Damien si Ariel na nahihiya na ngayon tapos ay agad na itong nag-iwas ng tingin. Fine, isasama natin siya. Sambit ni Damien. Yehey! Sabay na sabi ng kambal. Sumakay na silang lahat sa sasakyan at isinama rin nila ang kaibigan ni Ariel na nagtataka pa rin hanggang ngayon. Sinabihan naman siya ng dalaga na mamaya na niya ipapaliwanag ang lahat. Parehong namangha ang magkaibigan nang makarating sila sa malapalasong mansyon. Sabay-sabay silang pumasok sa loob na agad binati ng mga kasambahay. Cedric, pakidala na muna sa playroom ang mga bata, saad ni Damien sa kanyang personal assistant. Tumango naman agad ang lalaki sa kanya at binalingan nito si Bianca na napatingin din sa kanya. Sumama na rin si Bianca dahil alam niyang mag-uusap ang kanyang kaibigan at si Damien. Nang silang dalawa na lang ang naiwan sa sala, ay agad na tumikhim ang binata. What's your name? Tanong pa ng binata. Ariel, sagot ng dalaga. Nakita ko kung gaano kakagusto ng mga anak ko at kung gaano mo rin kahilig sa mga bata. Kaya naman, may offer ako sa'yo. Seryosong saad ng lalaki. Ano yun? I will hire you as their personal maid. Ito kasi yung unang pagkakataon na may nagustuhan silang babae.
Hindi na kasi nila nakita yung mommy nila kaya naman naghahanap talaga sila ng aruga ng ina. At sa'yo nila nakita yon. I want to see them happy. That's why I'm doing this. Saad pa ng lalaki. Hindi agad nakapagsalita si Ariel. Sa totoo lang, nagulat siya kanina sa mga nangyari. Tapos ngayon biglang may nag-offer sa kanya dito sa malapalasong bahay. Hindi alam ni Ariel kung ilang segundo siyang natahimik habang nakatitig lang kay Damien. Para kasing hindi pa rin nagsisink in sa utak niya ang lahat. Malaki ang sahod. Dagdag pa ni Damien, parang alam nang nagdadalawang isip ang dalaga. Plus, full accommodation. You can stay here sa mansyon. Pero kung gusto mong umuwi sa pamilya mo, you're free to do so anytime. The position is flexible. Ha? Malaki yung sahod? Ulit pa ni Ariel. Very. Saad ng lalaki. Sir, ang laki po kasi ng responsibility, I will pay triple. Dagdag pa ni Damien na parang wala lang ito sa kanya. Triple? Nanlalaking matang sambit ng dalaga. Muntik pa siyang mabilaukan sa sarili niyang laway nang marinig ang sinabi ng lalaki sa kanya. Yes? Napapikit si Ariel habang kumakabog ang dibdib. Okay. Bulong niya. Nag-angat ng tingin si Damien. Okay? Napakagatlabi si Ariel at dahan-dahang tumango sa lalaki. Okay. Tatanggapin ko po yung trabaho. Good. You start today. Nakangiting sabi ng lalaki. Today? Halos mapasigaw siya. As in ngayon na po? Yes. Tipid na sagot ni Damien sa kanya. Nang makalabas si Ariel sa sala, halos tumalon si Bianca papalapit sa kanya. Girl, ano na? Nag-confess na ba siya? May pamansion tour ba? Gusto ka ba niyang gawing second mommy ng kambal? Ano na? Huy! Sigaw ni Ariel sa kaibigan at pinandilatan niya ito. Hindi niya ako gusto. Ano ka ba? May trabaho akong bago. Natigilan si Bianca sa kanyang narinig. Trabaho? Dito sa mansyon? With a gwapong single daddy? Girl, ano to? K-drama? Shh! Mamaya ka na sumigaw. Saad ni Ariel at hinila si Bianca palayo sa hallway. At doon niya ikinuwento ang lahat ng nangyari. Mula sa pagsipa niya kay Damien, hanggang sa kambal, hanggang sa offer nito na hindi niya kayang tanggihan. Girl, ang swerte mo! Parang gusto ko ring manipa. Tapos after ko siyang masipa, mag-o-offer siya ng kasal sa akin. Napailing si Ariel sa kanyang narinig. Kakanood mo yun ng K-drama, te. Uuwi na muna ako saglit. Kailangan kong ipaalam ito kina mama at papa. Paano ko? Saad ni Bianca. Sabay na tayong lumabas. Sabi ni Ariel sa kaibigan. Bago sila umalis dalawa, nagpaalam na muna ang dalaga na uuwi na muna. Ipapahatid ko na kayo, sabi ni Damien. Ay naku, wag na po. Kaya naming dalawa, saad pa ni Ariel. Pero ramdam niyang gusto ng kaibigan niya na magpahatid. Pero nahihiya si Ariel, kaya naman sinabi niyang okay lang sila. Are you sure? Tanong pa ni Damien. Opo, sure na sure, saad ng dalaga. Okay, mag-ingat kayong dalawa, saad pa ni Damien. Kaya naman ngumiti lang si Ariel at nagpasalamat sa lalaki. Nang makalabas sila sa mansyon, todo reklamo si Bianca sa kanya. Pero lumilipad ang isip ni Ariel hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Si Bianca naman ay sa bayan nagpababa dahil may dadaanan pa raw ito. Pagpasok ni Ariel sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng ina niyang si Mariel. O anak, ba't ang aga mo? At bakit parang may nangyari na hindi namin alam? Tanong ng kanyang ina sa kanya nang makita siya. Ma, pa, saad ng dalaga habang napapakamot sa ulo, habang naglalakad palapit sa hapag kung saan nag-aayos si Aldrich. May bago na po akong trabaho. Nag-angat ng tingin ng mga magulang niya sa kanya nang marinig yun. Ano na namang racket yan? Tanong ng kanyang ama. Mag-aalaga po ako ng kambal, sagot pa ni Ariel. Ay naku anak, huwag ka basta-basta. Agad na pinutol ng kanyang ina ang sinasabi niya, tapos ay nagtanong. Wait, magkano ang sahod? Malaki po, as in, triple. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang sa narinig mula sa anak. Tanggapin mo anak, sabay na sagot ng dalawa. Pero stay in po ako sa mansyon nila. Ay, mansyon? Mayaman? Curious na tanong ng kanyang ina sa kanya. Sobrang yaman po ma. Aba baka pag uwi mo bukas may kotse ka na. Biro pa ng kanyang ama. Pa! Natawa si Ariel. Wala pong ganon. Pero ang kanyang inang si Mariel, tila iba yung iniisip kaya naman nagtaka si Ariel sa kanyang ina. Anak, gwapo ba? Seryosong tanong ng ginang sa anak. Napatigil ang dalaga sa narinig at napalunok.
Ha? Ma, bakit naman yan agad yung tanong mo? Nakakunot ang noong tanong ng dalaga sa ina. So gwapo nga. Nakangising saad ng ginang. Ma! Natawa ang kanyang mga magulang sa kanyang reaksyon. Isa rin ito sa mga gusto ni Ariel sa kanyang mga magulang. Ang pagiging open nila sa isa't isa. Wala siyang naitatago sa kanyang mama at papa dahil sinasabi niya ang lahat sa kanila. Pero bakit ganun? Kahit nag-react siya sa mga sinabi ng mama niya tungkol kay Damian, hindi niya maitatanggi na oo, gwapo naman talaga si Damian. Gwapo ang magiging boss niya. Matapos ang pakikipag-usap niya sa kanyang mga magulang, nagpaalam na rin siya ng maayos at hinatid siya nito sa labas. Pagbalik ni Ariel sa mansyon, nakaramdam agad siya ng excitement at hindi pa rin makapaniwala sa sobrang bilis ng pangyayari. Agad siyang sinalubong ng mga kasambahay at tinulungan sa kanyang mga gamit na dala. "Welcome back, Ariel," bati ni Cedric. "Nasa playroom yung mga bata." "Salamat, Cedric," sabi niya sa lalaki. Sa playroom, abala ang kambal sa paglalaro. Ngunit nang makita nila ang paglapit ni Ariel, bigla silang tumakbo papunta sa dalaga. "Mommy!" Sabay na sigaw ng kambal. "Hi, babies!" Saad ng dalaga sa mga bata. "Akala po namin hindi ka na po babalik," saad ni Dahlia. "Of course not, baby. Makakasama niyo na po ako ng matagal." Nakangiting saad ni Ariel sa batang babae. "Yay, Mommy!" Sigaw pa ni Draven. "Mommy, may kwento ka po sa amin bago tayo mag-sleep?" Tanong ni Dahlia. "Of course, baby. Marami akong baon na kwento." Nakangiting saad ng babae sa kambal. Sabay na sumigaw ang kambal at niyakap ulit si Ariel. Sa kabilang banda, nakatayo naman si Damian sa pinto at tahimik na pinagmamasdan si Ariel kasama ang kanyang mga anak. Hindi niya maiwasang ngumiti habang nakatingin sa kanila. "Looks like I made the right decision." Bulong niya sa kanyang sarili. Kinabukasan, maagang gumising si Ariel. Sinuot na rin niya ang damit na iniwan sa kanya sa kwarto. Pagbaba niya sa hagdan, agad siyang sinalubong ng dalawang bata. "Mommy, good morning!" Sigaw ni Draven. "Good morning, Mommy!" Sabay ngiti ni Dahlia. Napangiti si Ariel sa kambal. "Good morning, babies! Kumain na ba kayo?" "Yup, breakfast is ready," sagot ni Cedric mula sa kitchen. Dala ang tray ng gatas at cereal para sa mga bata. Habang kumakain ng kambal, nakatayo sa doorway si Damian. Habang may hawak na tasa ng kape, pinagmamasdan niya si Ariel na abala sa pagtulong sa kambal. "Good morning," bati niya. "Good morning, Sir Damian," sagot pa ni Ariel. Habang kumakain, naging mas komportable si Ariel sa mga bata. Nakatingin lang si Damian sa kanila at nakangiti. "I can't believe how natural she is with them." Bulong niya sa sarili. Matapos ang breakfast, dinala ni Cedric ang kambal sa playroom habang si Ariel ay naiwan sa may sala nang bigla siyang nakarinig ng yabag sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakita niya si Damian na nakangiti sa kanya. "Ready ka na ba for today?" Tanong ng lalaki. "Opo, I think so," sagot ni Ariel. "Good. Kayo na muna yung maiiwan dito. Kailangan kong pumunta sa office." Dagdag pa ni Damian. Napatango naman si Ariel at napabaling sa kambal na nasa playroom. Pagkaalis ni Damian kasama si Cedric, sila Ariel na lang ang naiwan sa mansyon kasama ang ilang mga kasambahay. "Mommy!" saad ni Draven. "Gwapo po ba si Daddy sa eyes mo?" Muntik nang mabilaukan si Ariel sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon ni Draven. "Ha? Anong utal na saad niya?" "Alam mo po, Mommy, okay lang po if nahihiya kayong sagutin yan." Nakangiting saad ni Dahlia. "Mommy, namula ka na," saad pa ni Draven. "Ang gwapo mo, Mommy. Namumula ka kasi sinabi ni Draven na gwapo si Daddy." Dagdag pa ni Dahlia. Napailing na lang ang dalaga sa kambal. Oo na. Tama kayong dalawa. Ang kukulit nyo," sabi niya sabay iwas ng tingin sa mga bata. "Mommy, pwede po ba naming sabihin sa Daddy na namumula ka kapag sinabi namin na gwapo siya?" Tanong pa ni Draven. "Ha? Hindi! Wag na. Secret lang natin yan," saad pa ni Ariel. Napatawa ang kambal sa dalaga habang si Ariel ay nagtakip ng mukha dahil sobrang pula na ng kanyang mukha. Hindi pa man natatapos ang tawanan dahil sa pangaasar ng kambal kay Ariel, may lumapit na kasambahay at sinabing may tao sa labas. Agad namang pinuntahan ni Ariel kung sino yun. "Hello, I'm Elisa, ang private tutor ng mga bata." Seryosong sabi ng babae nang makita si Ariel. "Tuloy ka," saad ni Ariel at pinapasok ang babae. "Good morning, children," bati pa nito sa kambal. Akala ni Ariel, lalapit at babati ang kambal sa babae.
Pero nagulat siya nang tumayo ito at humawak sa kanyang mga kamay. No, we don't want you, saad ni Dahlia. Excuse me? Saad ng babae. Ang sama niyo po sa amin, dagdag pa ni Draven. Nagulat si Ariel sa narinig mula sa mga bata. Hindi niya inakala na may ganitong ugali ang private tutor. Akala niya mabait ito. Children, I am here to help you learn, sabi ni Elisa. If you don't cooperate, we can't make any progress. Hindi po kami magko-cooperate, sigaw pa ni Draven. Mommy, help! Sambit ni Dahlia habang nakatingin sa dalaga. Hi, I'm Ariel. At parang may konting misunderstanding. Saad ng dalaga. Binalingan siya ni Elisa na nakataas na ang kilay. Misunderstanding? Children have a right to refuse lessons if they choose. Sagot ni Elisa. Miss, baka pwedeng kausapin mo sila ng maayos. Hindi sila sanay ng ganitong setup. Excuse me? I am the professional here. They need discipline. I will not tolerate winning or nonsense. Discipline? Pwede bang magsalita ng maayos ng hindi galit? Sagot ni Ariel. Biglang tumayo ang kambal at sabay na sumigaw. No! We don't like her! And you, who are you to interfere? Sigaw ni Elisa kay Ariel. Oh, I'm Ariel. I'm staying here with you guys. And I'm part of your daily lives. Paliwanag pa ni Ariel. Nagkatinginan sila ng babae at inirapan siya ni Elisa. Walang kwenta tong araw na to? Saad ni Elisa at mabilis na lumabas. Napangisi si Ariel pero may inis pa rin siyang nararamdaman. Bumaling siya sa kambal na masaya dahil umalis ang masungit nilang private tutor. Children, akong bahala sa inyo. Saad pa ni Ariel. Pag-uwi ni Damien mula sa trabaho, napansin niya na tila tahimik ang mansyon. Nakita niya ang kambal na nasa kwarto ni Ariel at nanonood ng TV doon. Daddy! Sabay na sabi ng kambal. Nagulat naman si Ariel nang makita ang kanyang boss na nakauwi na pala. Hi babies, how's your day? Tanong ng lalaki sa mga anak. Napalunok si Ariel. Hindi niya kasi nasabi agad ang nangyari kanina tungkol sa private tutor. We had fun po, saad ni Dahlia. Napangiti si Damien at hinalikan ang kanyang anak. Napabaling siya kay Ariel na nakangiti sa kanya at mukhang may gustong sabihin. May problema ba? Tanong pa ni Damien. Wala po, ayos lang naman kami, wala pong naging problema. Napatango na lang si Damien pero mukhang hindi kumbensido sa sinabi ni Ariel sa kanya. Nang makaalis ang lalaki, saka nakahinga ng maluwag ang dalaga. Muntik na yun Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, maagang dumating si Elisa sa mansyon. Kaya nang makita niya si Damien, napangiti siya dito. Good morning, Sir Damien, bati ni Elisa. I'll make sure the children will cooperate today. Good morning. Bati rin ni Damien. Naningkit ang mata ni Ariel sa nakita. Hindi siya makapaniwala na biglang naging sweet ang babae sa harapan ni Damien. Huh? At bigla siyang naging cute sa harap ni Sir Damien? Ismid ng dalaga. Nakita rin ng kambal ang nangyari at napatingin kay Ariel na halatang naiinis. Mommy, nakakainis po siya, diba? Saad ni Draven habang hawak ang kamay niya. Nanlaki ang mata ni Ariel sa narinig. Hindi niya namalaya na nakatingin na pala sa kanya ang kambal. Ha? Hindi, konti lang. Sagot ni Ariel. Mommy, ayaw po namin sa kanya. Sambit ni Dahlia. Yes, masama po yung ugali niya. Dagdag pa ni Draven. Napabuntong hininga si Ariel nang marinig yun mula sa kambal. Ramdam niya na ayaw talaga ng mga bata sa kanilang private tutor. We don't like her. Mommy is better, sabi pa ni Dahlia. Okay babies, let's see how we can fix this together, okay? Saad ng dalaga sa kambal. Habang nag-uusap sila, biglang bumukas ang pinto ng playroom at pumasok si Damien na mukhang seryoso. Ariel, can I talk to you for a moment? Seryosong wika ng lalaki. Nagulat si Ariel pero agad din siyang tumayo at sinenyasan ng kambal na maghintay lang. Sumunod siya sa hallway kung saan mas tahimik. Pagharap niya kay Damien, nakataas ang isang kilay ng lalaki. What happened yesterday? Tanong pa nito. Nawala ang ngiti ni Ariel nang marinig ang tanong sa kanya ng lalaki. Ha? Anong what happened po? Wala naman pong... Ariel. Elisa came to me a while ago. She said the twins shouted at her. And that you interfered. Agad na napalunok si Ariel nang sabihin yun ni Damien. Ang bilis naman magsumbong ng babaeng yun.
Saad ni Ariel sa sarili. Sir, it's not what she makes it sounds like. Mahinang sagot niya. And what does it sounds like to you? Tanong ni Damien habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Hindi siya mabait sa mga bata. Paliwanag niya. Ayaw ng mga bata sa kanya. And the way she talked to them, hindi maganda. She raised her voice, sir, at masyado siyang bastos. Natahimik si Damien sa kanyang narinig. Tapos ay napabuntong hininga. And you? Raised your voice too? Namilog ang mata ni Ariel sa lalaki. Ako? Hindi naman po, konti lang. Pero dahil siya yung unang nanigaw sa akin, she even asked me, who am I to interfere in your children's lives? Tumaas ang kilay ni Damien sa narinig. She said that. Saad ng lalaki. Opo, and she even stormed out. Dagdag pa ni Ariel. I'm sorry you had to go through that. Biglang sabi ni Damien. Nanlaki ang mata ni Ariel sa lalaki. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Did he just apologize? Saad ng babae. I'll deal with her. Saad ni Damien. You don't have to worry. Ha? Sir, ako po yung may kasalanan. No. If the twins don't like her, that matters more. And if she disrespected you, well, that's unacceptable. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga sa kanyang narinig. At bakit parang ang bilis kong ma-in-love? Help! Bulong ni Ariel. Sir, thank you. Mahinang sagot niya. Bago pa man makapagsalita si Damien, biglang sumigaw si Draven. Daddy! Sigaw ni Draven mula sa playroom. Mommy said she doesn't like the tutor too. Ha? Draven? Nanlaki ang matang saad ni Ariel nang tumakbo ang bata papunta sa kanilang dalawa. Sumunod si Dahlia at mabilis na yumakap sa binti ni Damien. Daddy, Mommy was annoyed. Ang arte kasi ng tutor. Dahlia! Wika ni Ariel habang tinatakpan ang mukha. Nilingon sila ni Damien at dahan-dahang ngumiti. So, you were annoyed? There's a misunderstanding po talaga. Funny. Elisa didn't mention that part. Sir, please, wag niyo na po akong asarin. Pakiusap ni Ariel sa lalaki. Alright, sagot niya. I'll handle this. Dahan-dahang lumuhod si Damien para mapantayan ang tangkad ng kanyang mga anak. Kids, listen. Sabi ni Damien. If someone makes you uncomfortable, you tell me, okay? Yes, Daddy! Sagot ng kambal. And if you like someone better, bumaling ang lalaki kay Ariel, tell me too. Sabay na tumango ang kambal sa kanilang ama tapos ay ngumiti. We like Mommy more! Sigaw ni Dahlia. We love Mommy! Dagdag pa ni Draven. Halos maiyak si Ariel sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na mahal na siya ng mga bata. Kids, wag naman masyadong malakas. Bulong ni Ariel. I'll talk to the agency. Sabi niya. We'll find a better tutor. Someone kinder. Napatingin si Damien kay Ariel na ngayon ay mapula pa rin ang mukha. And someone who won't disrespect the person I trust to be with my children. Saad pa ng lalaki. Ha? Naguguluhang saad ni Ariel. I'll be back before dinner. Sabi lang ng lalaki. Nagpaalam siya sa mga bata at maging kay Ariel na ngayon ay nahihiya pa rin sa nangyari. Nang makaalis na ang lalaki, mabilis na lumapit ang kambal kay Ariel. Mommy, Daddy defended you, saad ni Dahlia. Oo nga po, siguro gusto ka ni Daddy, saad pa ni Draven. Ha? Hindi kayo talaga? Nagtawanan ang kambal nang makita ang reaksyon niya, kaya naman napailing na lang si Ariel sa dalawa. This is getting dangerous. Bulong niya sa kanyang sarili. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, iniisip pa rin ni Damien ang tungkol sa nangyari kanina at sa magiging bagong tutor ng kanyang mga anak. Ariel, saad ni Damien, about the new tutor, I already informed the agency. They'll send options tomorrow. Napahinto si Ariel sa kanyang narinig. Kanina pa rin kasi niya naiisip ang tungkol doon. Sir Damien, ani ng dalaga. May suggestion po sana ako if that's okay. I'm listening. Sir, may friend po kasi ako eh. She's a teacher and naghahanap po siya ng bagong school na mapapasukan. Si Tita Bianca po? Tanong pa ni Dahlia. Yes, baby. Nakangiting sagot ng dalaga sa bata. So, you're recommending her? Tanong niya. Yes, sir. Sagot ng dalaga. I trust her. At sa tingin ko magugustuhan din siya ng kambal. And mas mabuti na po yung may kilala na akong tutor para hindi na maulit yung nangyari kahapon. That's true. I don't want anyone raising their voice at my kids
or disrespecting you. Namula si Ariel sa kanyang narinig. Hindi inaasahan ng huling sinabi ng lalaki. Sir, maliit na bagay lang naman po yun. No, putol pa ni Damian sa sinabi ng dalaga. It isn't a small thing. Hindi nakasagot si Ariel sa kanyang narinig. Kaya naman, dahan-dahan nang tumango ang lalaki sa dalaga. Okay, sabi niya. Let's try your friend. Nanlaki yung mata ni Ariel sa narinig mula kay Damian. Talaga po? Yes, call her. Set an appointment tomorrow. If the kids like her, we can start immediately. Yay! Sigaw ng kambal. Mami, si Tita Bianca na po yung magiging teacher namin. Tuwang-tuwa na saad ni Dahlia. Thank you po, Sir Damian. Masayang saad ng dalaga sa lalaki. You're always welcome. Pagkatapos ng dinner, agad na tinawagan ni Ariel ang kanyang kaibigan. Girl, nagbibiro ka ba? Hindi makapaniwalang saad ni Bianca sa kaibigan. Private suitor? Sa mansyon? Sa mga super cute na kambal? Oo, pero mag-behave ka ha. Tapos be nice and be professional. Huwag puro kay drama yung sinasabi mo. Grabe ka naman, hindi naman ako pabayang teacher. Natatawang saad ni Bianca sa kaibigan. Natawa na lang din si Ariel sa kanyang kaibigan. Pero cute nga yung si Cedric no, sabi ni Bianca. Bianca! Saway ni Ariel kaya naman mas lalo sang tinawanan ng kaibigan. Habang lumilipas ang mga araw sa mansyon, hindi namamalaya ni Ariel na unti-unti siyang napapalapit kay Damian. Here, let me help. Wika pa ni Damian isang umaga, sabay abot ng maliit na tasa ng gatas kay Ariel. Salamat po, Sir Damian. Sagot ng dalaga. Napansin agad yun ng kambal kaya naman agad silang nag-react. Mami, Daddy, ang cute niyo pong dalawa. Sambit pa ni Dahlia. Yes, oo nga po. Dagdag pa ni Draven. Nagtama naman ang mata ni Ariel at Damian. Tapos ay ayan na naman yung mabilis na tibok ng puso ng dalaga. Kaya naman agad siyang nag-iwas ng tingin at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Isang hapon sa mansyon, abala si Bianca sa pagtuturo sa kambal sa kanilang study room. Okay kids, sabi ni Bianca. If you have 2 apples and then you get 3 more, how many apples do you have? Napatingin ang kambal sa isa't isa at sabay na tumingin kay Bianca. Tapos sabay silang tumingin kay Ariel at Damian na nakaupo sa sofa sa gilid. Unang nagtaas ng kamay si Dahlia. Yes, Dahlia? Teacher Bianca, pwede po bang banana na lang? Ayoko po sa apple eh. Napakunot noo si Bianca. Habang natatawa naman si Ariel sa narinig. Okay, bananas. If you have 2 bananas plus 3 bananas, you have? Biglang tinaas ni Draven ang kamay. Yes, Draven? Well, nag-iisip pa kunwari ang bata. Mommy said, bawal mag-overeat ng bananas kasi sasakit po yung tiyan. Napahawak si Ariel sa kanyang noo. Ay, sinabi ko nga pala yun. Bulong niya kay Damian na napatingin sa kanya. Don't worry, they're trying in their own creative way. Creative? Bulong ni Ariel. Feeling ko niloloko lang nila si Bianca. Kids, seryosong sabi niya. If you answer properly, I'll give you a reward. Agad na nagliwanag ang mukha ng kambal. What reward po, Teacher Bianca? Tanong ni Dahlia. Nag-isip kunwari si Bianca. Pwede ko kayong turuan ng magic trick. Napawaw ang dalawa sa kanilang narinig. At bago pa man makapagsalita ang kambal, nagsalita si Damian mula sa gilid. Magic? Tanong ni Damian. Sure ka bang age-appropriate yan? Sir, card trick lang po. Natatawang sagot ng babae. Sir, hayaan mo na. Saad ni Ariel sa lalaki. At least hindi sila bored. Hindi sila bored. Sagot ni Damian sabay tingin sa dalawang bata na ngayon ay nag-aagawan sa lapis kahit walang sinabing mag-agawan. Hindi nga ba? Tanong ni Ariel. Daddy, 2 plus 3 equals 5. Tama po ba? Napangiti si Damian sa anak. That's great. Good job. Yay! Sigaw ng kambal sabay palakpak. Okay, magic trick time! Masayang saad ni Bianca sa kambal. Pero bago pa magsimula ang magic trick, humarap si Bianca kay Ariel at nagsalita. Ayan Ariel, kita mo ang mga anak mo? Ha? Anak? Hindi ko... Gulat na sambit ni Ariel. Natawa si Bianca at napahawak sa bibig. Anak mo habang nandito ka. Napatingin si Damian sa kanilang dalawa. Ariel, biglang saad ni Damian. You're doing well. The kids are happier. Salamat po. Medyo gulat na saad ng dalaga. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko.
Hindi na nagsalita si Damien at ngumiti lang sa dalaga. Nag-iwas ng tingin si Ariel at pinagmasdan ulit ang kambal na nakikipagtawanan kay Bianca. Isang araw, bumisita sa mansyon ang mga magulang ni Damien. Tahimik na naglalaro sina Draven at Dahlia ng building block sa living room nang dumating ang mag-asawa. Si Damien ay nasa sofa na abala sa kanyang laptop, habang si Ariel naman ay nakaupo sa carpet sa tabi ng kambal na tinutulungan nitong buuin ang maliit na castle. Oh, wow! Bulong ni Helena sabay tapik sa braso ng asawa. Hon, look at them. Ang saya ng mga apo natin. Napatingin si Damien sa biglang pumasok at agad na napatayo. Mom, Dad, nandito pala kayo. Bati niya. Siyempre naman anak, namiss na namin sina Draven at Dahlia. Agad namang tumayo si Ariel para bumati. Magandang hapon po, Sir Donovan, Ma'am Helena. Ariel dear, mas maganda ka sa personal. Malambing na sabi ni Helena, na halatang tuwang-tuwa sa presensya ng dalaga. Namula si Ariel at bahagyang napayuko. Naku po ma'am, hindi naman. Lola! Lolo! Sigaw ng kambal nang mapansin nila ang mga bisita. Tumakbo ang dalawa at yumakap kaagad kay Helena at Donovan. Oh, I missed you both, saad ni Helena. We brought you something, sabi pa ni Donovan at inilabas mula sa paper bag ang dalawang bagong coloring book na may stickers. Yay! Sabay sigaw ng kambal. Napangiti si Ariel nang makitang masayang-masaya ang mga bata. Ganon din si Damien nang makitang masaya ang kanyang mga anak. Bumaling naman si Helena kay Ariel at lumapit dito ng bahagya. Ariel anak, thank you for taking good care of the twins ha. Ang laki na ng pinagbago nila nito mga araw na nandito ka. Ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko, ma'am. Sagot ni Ariel. Thank you, Iha. Nakangiti pa rin saad ng ginang. Mom, Dad, gusto niyo ba munang kumain? Ipaghahanda ho kayo ng merienda. Alok pa ni Damian. Aba syempre, pero gusto ko munang kwentuhan si Ariel. Sagot ni Helena habang nakangiti. Halos mabilaukan si Damian sa kanyang narinig. Mom. Pero ngumiti lang ang ginang sa kanyang anak. Pagdating ng gabi, nasa dining area na ng mansyon ang lahat. Nang maupo na ang lahat, napunta si Ariel sa tabi ni na Draven at Dahlia na parehong kumakaway sa kanya para doon sa umupo. Mommy Ariel, dito ka po sa amin, sigaw pa ni Dahlia. Napangiti si Damian sa kanyang nakita. Halatang natutuwa sa closeness ng kambal sa dalaga. Si Helena naman ay nagmamasid mula sa kabilang gilid. Halos hindi mapigilang ngumiti nang makita kung gaano kalapit ang loob ng mga bata kay Ariel. Umupo si Ariel sa gitna ng kambal at agad na nagunahan ang mga kamay ng dalawa para mabigyan siya ng pagkain. Tapos na po akong kumuha ng food, Mommy Ariel. Ikaw naman po, saad ni Draven habang inaabot ang mashed potato sa harap niya. Teka, ako muna, Draven, singit ni Dahlia sabay abot ng buttered corn. Napahalakhak si Ariel sa dalawang bata. Babies, isa-isa lang. Pabirong saway niya. Ang sweet niyo naman kay Ariel. Hindi ba kayo ganyan sa daddy niyo? Tanong ni Donovan sa kanyang mga apo. Napakunot ang noo ni Draven sa narinig. Daddy doesn't need help. Mommy Ariel does. Natigilan si Damian sa narinig mula sa kanyang anak. Ah, ganun ba? Opo, sagot ni Dahlia. Kasi si Mommy Ariel girl siya, kaya dapat po tinutulungan. Hindi napigilan ni Helena ang matawa nang marinig yon sa kanyang apo. Well, may point ang apo ko. Habang busy ang kambal, hindi maiwasan ng ginang na mapangiti habang pinagmamasdan ang kambal at ang dalaga. Ang saya niyong tingnan, biglang saad ng ginang. Napatigil ang lahat ng marinig yon. Ay, ma'am, kinakabahang tugon ni Ariel. You bring out something warm in this house, Ariel. Even the twins glow around you. Nakangiting saad pa ni Helena sa dalaga. Napayuko si Ariel at hindi alam yung isasagot sa sinabi ng ginang sa kanya. Napatingin naman si Helena sa kanyang anak at hindi nakaligtas sa kanya ang pagkatitig ni Damian sa dalaga. Well, cheers to that. Cheers to the twins being happy and to people who makes this house even brighter. Nakangiting sabi ni Damian. Cheers! Sigaw ng kambal sabay taas ng baso nilang may lamang juice. Mommy Ariel, I want you to stay here forever. Malambing na saad ni Dahlia sa dalaga. Napalunok si Ariel sa kanyang narinig mula sa bata. I will stay, Dahlia. Daddy, can she stay? Tanong naman ni Draven sa kanyang ama. Lahat tuloy ay napatingin sa lalaki na tila bumagal ang oras ng dahil doon. Well,
I wouldn't mind, sagot ng lalaki. Napakurap si Ariel sa kanyang narinig, napahawak siya sa kanyang dibdib at naramdaman na naman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Iba na talaga to. Bulong niya sa kanyang sarili. Pagkatapos ng dinner, nagkayayaan ang kambal na maglaro pa muna bago matulog. Nasa living room ang lahat at masayang pinapanood si Draven at Dahlia habang nagtatakbuhan palapit kay Damien. Daddy, play with us po, sigaw ni Draven. Hide and seek, dagdag pa ni Dahlia habang nakahawak sa laylayan ng damit ni Ariel. Okay, pero last round na ha, bedtime na pagkatapos. We promise, sagot agad ng kambal, sabay taas ng dalawang pinky finger. Ngumiti si Ariel at tumayo. Pero biglang humawak si Dahlia sa kanyang kamay. Mommy Ariel, ikaw din po. Come. Ay, kasama pala ako. Natatawang tanong niya. Oo naman. Sabat ni Helena mula sa sofa. Nakangiti habang nakasandal sa balikat ni Donovan. Mas masaya kung kasama ka. Nagkatinginan sina Damian at Ariel at hindi niya nagawang tumanggi. Okay, the twins will hide, sabi pa ni Damian, sabay takip ng kamay sa mga mata niya. I'll count. 1, 2, 3. Pero bago pa makarating sa 10, hinila na ni Dahlia si Ariel papunta sa likod ng malaking kurtina. Ay, dito tayo? Pabulong niyang tanong. Yes, para we are together, bulong pa ni Dahlia. Naramdaman ni Ariel ang maliit na kamay ng bata na mahigpit na nakahawak sa kanya. Si Draven naman ay nagtago sa likod ng malaking armchair. And 10! Sigaw pa ni Damien. Ready or not, here I come! Narinig nila ang mga yabag ni Damien, kaya mas humigpit ang hawak ng bata kay Ariel. Napapikit si Ariel, hindi malaman kung tumitibok ba ng malakas ang puso niya dahil sa laro o dahil sa nararamdaman niyang palapit na si Damien. Boses ng lalaki. Nasaan kaya yung dalawang malilikot na to? At si Ariel. Halos maramdaman ni Ariel na nasa harap na mismo nila ang lalaki. Hindi niya makita dahil natatakpan sila ng kurtina. Pero dinig niya kung gaano kalapit ang boses nito. Are you here? Tanong ni Damien at bigla niyang hinawi ang kurtina. Ah! Tili ni Dahlia. Hindi nakagalaw si Ariel dahil unang bumungad sa kanya ang mukha ni Damien. Hi, nauutal niyang sabi. Hi. Malambing na saad naman ni Damien habang nakangiti sa dalaga. Daddy, you found us! Sabay yakap ni Dahlia sa bewang nito. Natawa si Damien sa kanyang anak. Of course I did. You two are noisy little munchkins. Pagkatapos ng laro, pinatulog na sina Draven at Dahlia. Tumulong si Ariel sa pagbibihis at pag-aayos sa mga bata. Nakatulog agad ang kambal dahil sa pagod sa paglalaro. Kaya naman tahimik na lumabas sina Damien at Ariel sa hallway. Thank you for today. Mahina niyang sabi. Napatingin si Ariel sa lalaki. Trabaho ko lang naman po yun. Hindi. Iba yung ginagawa mo. You make them happy. You make this house feel alive again. Bahagyang napatigil sa paglalakad si Ariel. Sir Damien, I'm just glad you're here. Sinserong saad ng lalaki. Ako rin po. Masaya ako dito. Saad ni Ariel. Good. I hope you stay for a long time. Nakangiting saad ni Damien sa babae. Hindi nakasagot si Ariel. Hindi niya kaya dahil baka pag nagsalita siya, mahalata nitong nahuhulog na siya. Sa baba, naghihintay sina Donovan at Helena sa sala. Pagkakita nila na magkasabay bumaba sina Damien at Ariel, nagkatinginan ang mag-asawa. Interesting. Saad ni Helena. Ngumiti si Donovan sa kanyang asawa. Mukhang may maganda nang nangyayari. Anak? Sabi ni Helena kay Damien, we'll visit more often. Gusto ko ring makilala pa si Ariel. Namula si Ariel sa kanyang narinig mula sa ginang. You're welcome anytime, sagot pa ni Damien sa ina. Sa sumunod na araw, abala si Ariel sa pag-aayos ng almusal ng kambal nang biglang pumasok ang isa sa mga kasambahay. Ma'am Ariel, may bisita po na naghahanap kay Sir Damien at sa mga bata. Bisita? Ngayon? Opo ma'am, nasa receiving area na po. Nagmadaling lumabas si Ariel kasama ang kambal. Pagdating nila sa sala, nakita nila doon ng isang babae. Ay, ang lalaki niyo na ha? Malambing nitong sabi nang makita ang kambal. Pero bago pa man makalapit ang babae, kapansin-pansin ang reaksyon ni Draven at Dahlia. Sabay silang umatras. Nagtago si Dahlia sa likod ng binti ni Ariel.
Habang si Draven naman ay kumapit naman sa laylayan ng damit niya. Hi, I'm Isa. Kaibigan ako ng mommy ng kambal. Pakilala ng babae sabay abot ng kamay kay Ariel. Napatigil ang dalaga sa narinig pero agad din siyang ngumiti sa babae. I'm Ariel. Pakilala niya sa sarili. Ngumiti si Isa pero nakatingin ito ng diretso sa kambal na ngayon ay nakayakap na kay Ariel na halatang kinakabahan. Hello Draven, Dahlia. Bati ng babae. Hindi kumibo ang kambal sa babae. Hindi rin ito lumapit sa kanya. At hindi man lang ito ngumiti. Namiss niyo ba ako? Tanong pa ni Isa sa kanila. Napatingin si Ariel sa kambal at mas lalong humigpit ang hawak nito sa kanya. Agad siyang nagtaka sa mga kinilos ng kambal. Kung kaibigan ito ng mommy nila, bakit parang natatakot sila? Tinawag ni Isa ang isa sa mga kasambahay at nagpaalam na rin. Sabihin mo kay Damien na bumisita ako I'll come back some other time. I just wanted to check on the twins. Ngumiti pa ito kay Ariel bago umalis. Nang mawala na ito sa mansyon, saka naman napabaling ang dalaga sa kambal. Babies, kilala niyo ba si Isa? Sabay na umiling ang mga bata. Bakit kayo natatakot? Tanong niya ulit sa mga to. Sandaling nagkaroon ng katahimikan doon hanggang si Dahlia na ang unang nagsalita. She's scary. Napakunot ang noon ni Ariel sa sinabi ni Dahlia. Scary? Bakit naman baby? I don't like her, sabi ni Draven. Hindi na tinuloy ni Ariel ang pagtatanong. Ayaw niyang matakot palalo ang kambal. Kinagabihan, nasa study room si Damien at nagbabasa ng documents. Kakatapos lang patulugin ng lalaki ang kambal, kaya pagpasok ni Ariel ay napatingin siya agad dito. Sir Damien, may sasabihin sana ako. Nilapag ni Damien sa mesa ang hawak niyang paperworks. What is it? May bumisita po kanina, si Miss Isa, saad ng babae. Oh, she came. That's good. Nakangiting sabi ni Damien sa dalaga. Matagal ng kaibigan ng mommy nila, yung si Isa. I'm glad she checked on the twins. Hindi alam ni Ariel pero para bang may kung ano siyang kirot na naramdaman sa kanyang dibdib. Okay po. Tipid na saad ng dalaga. Yun lang ang nasabi niya. Hindi niya kayang sabihin na umiiwas ang kambal o natakot ang mga bata kanina sa babae. Ayaw niyang mag-alala si Damien at lalong ayaw niyang magmukhang kontrabida. Thank you for telling me. Wala po yun. Pero paglabas niya ng study room, hindi maalis sa isipan niya ang sinabi ng kambal kanina. She's scary. At kung kaibigan nga ito ng mommy ng kambal, bakit ganun ang mga bata? At higit sa lahat, bakit parang masaya si Damien sa pagbisita ng isang taong hindi man lang kilala ng mga bata? May hindi tama. Isang hapon, nagpasya si Damien na sumama sila kay Ariel sa pag-grocery. Pagdating nila sa grocery store, halos lahat ng tao ay napatingin sa kanilang apat. Oh my gosh, ang cute nila, bulong ng isang staff. Tignan mo yung kambal, kamukha ng daddy. Ang pretty naman ng mommy and young, bagay sila. Narinig yun ni Ariel at muntik na siyang nasamid sa sarili niyang laway. Mommy Ariel, tingnan mo po! Hinila siya ni Dahlia papunta sa shelf ng mga cereal. Dahlia babies, kahit dito, okay lang po yan, sabi ni Draven habang nakahawak sa kamay ni Ariel. Family naman po tayo, 'di ba? Sabi pa ni Dahlia. Nagulat si Ariel sa kanyang narinig. Si Damien na kasalukuyang kumukuha ng groceries ay narinig din yung sinabi ng kanyang anak. Come here you two, tawag pa ni Damien. Daddy, we'll buy snacks for Mommy Ariel, okay? Sabi ni Dahlia. Snacks? Para saan naman yun? Tanong pa ni Damien. Kasi she likes chips po. Tapos gusto namin i-surprise siya. Paliwanag pa ni Draven. Napahawak si Ariel sa kanyang dibdib. Lord, bakit ba ako kinakabahan? Habang namimili sila, may lumapit na matandang babae na halatang tuwang-tuwa sa mga bata. Ay Diyos ko, ang ganda at gwapo ng anak niyo, iho. Anito kay Damien. Halos mabulunan si Ariel sa kanyang narinig. Anak? Ay, hindi po. I'm not their mother. Sagot pa ni Ariel sa matanda. Ay, ganun ba? Pero mukha kasing... Napangiting saad ng matanda. Tinuro nito ang kambal na nakahawak sa kamay ni Ariel. Ayaw kanilang bitawan? Parang ikaw talaga yung ina nila. Natahimik si Ariel sa kanyang narinig. Hindi inaasahan ang sinabi ng matanda sa kanya. Ngumiti lang naman si Ariel at napatingin sa kanya si Damien na nakangiti na rin. Ang cute nilang tignan, no? Family goals. Ang bait ng daddy. Yun pa rin ang naririnig nila hanggang sa matapos sila sa pamimili.
Pagkatapos ilagay sa sasakyan ang mga pinamili, pinuhat ni Damian si Dahlia habang hawak ang kamay ni Draven. "Mommy Ariel, dito ka po!" Sigaw ng kambal habang kumakaway. Pagpasok nila sa kotse, biglang nagsalita si Draven. "Daddy?" "Yes, buddy." "Are we a family now?" Natigilan si Ariel sa kanyang narinig. Tapos ay nagtama ang kanilang mata ng lalaki. "We're getting there." Sagot ng lalaki. Nanlaki ang mata ni Ariel. What?" Ngumisi lang si Damian at tumingin sa daan. "Yay! Family!" Sabay na sigaw ng kambal. Habang si Ariel naman ay hindi sigurado kung paano niya pakakalmahin ang mabilis na kabog ng kanyang puso. Mabilis na lumipas ang mga araw at lalo pang naging close sina Ariel, Damian at ang kambal. Isang hapon, habang nasa garden ang kambal at nagdodrawing, si Ariel ay nasa loob ng mansyon at nag-aayos ng mga laruan. "Good morning!" Saad ng boses na agad nagpatigil kay Ariel. Agad na lumingon si Ariel sa nagsalita at nakita si Isa na naroon. "What are you doing here?" Tanong niya. "I just wanted to see the twins." Sabi ni Damian, okay daw na bumisita ako anytime. Nakangiting sagot ng babae. Hindi kumibo si Ariel, pero ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Isang tanong ang hindi mawala sa isip niya. Bakit takot ang kambal sa babaeng ito kung kaibigan siya ng kanilang namayapang mommy? "Where are the kids?" Tanong ni Isa. Sa garden, tipid niyang sagot. Hindi na nagpaalam pa si Isa. Agad itong naglakad papunta sa labas. Pagdating ni Isa sa garden, nakayuko ang kambal sa kani-kanilang drawing books. Nakita nila ang babae at halos sabay na tumayo. Pero hindi para puntahan ito, kundi para lumapit kay Ariel para sumunod sa garden. "Mommy," bulong ni Dahlia. "Mommy, don't leave us." Dagdag pa ni Draven. "Oh, bakit? Hindi ba kayo masaya kapag nandito ako?" Saad pa ni Isa. "Hindi po," sagot ni Draven. "Kids, your mommy was my best friend. You should listen to me," sabi ni Isa sa kambal. "Stop!" Saad ni Ariel. Hindi nila kailangang pakinggan kung hindi nila gusto. Nagtaas ng kilay si Isa sa narinig mula kay Ariel. "And who you are exactly? You act like you own this place." Inis na saad ni Isa. "I'm someone who protects them," sagot ni Ariel. "Sweetheart, don't make this about you. Damian trusts me." Nakangiting saad pa ni Isa. "Kung ganun, bakit ayaw nila sa'yo? Bakit sila takot na takot sa'yo?" "Mga bata yan. Mabilis silang ma-influence. And you are influencing them too much." Iritadong saad ni Isa. "Influencing them to be safe." Balik ni Ariel. "To be comfortable, to be happy." "Get out of my way, Ariel. Kakausapin ko si Damian tungkol dito." Sabi na lang ni Isa. "No," sagot ni Ariel. "You don't order me here. You don't scare the kids. Not in this house." "Ang kapal ng mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan." Hindi natuloy ni Isa ang sinasabi nang biglang dumating si Damian na nagulat sa nadatnan niya. "Anong nangyayari dito?" "Damian, I was just checking on the twins. Pero si Ariel kasi, she's being rude." Malumanay na saad ni Isa. "Rude?" Nagtatakang tanong ni Damian. "Yes, she was talking to me as if I have no right to be here." Pagdadrama pa ni Isa. "No!" Sigaw ni Draven. "She was rude to Mommy Ariel. She scared us." "Kids, bakit naman ako magiging rude? Umiyak si Daya kanina." Dagdag pa ni Draven. Natigilan si Damian sa narinig at dahan-dahang umigting ang panga niya. "Isa," saad ni Damian, "if you came here to upset my kids and disrespect Ariel, you're not welcome." "Damian, kinakampihan mo ba yung babaeng yan?" Hindi makapaniwalang saad ni Isa. "I'm siding with the kids," sagot niya. "And they choose Ariel." "Nagpapabola ka sa kanya. Hindi niya pamilya ang mga batang yan pero hindi niya sila sinasaktan." Putol ni Damian kay Isa. Hindi nakapagsalita si Isa sa kanyang narinig. "Please, leave. Don't come back unless I say so." Hindi na umimik pa si Isa at mabilis na siyang umalis ng mansyon. Nang makaalis si Isa, bumaling si Damian kay Ariel. "You okay?" Tanong pa ni Damian sa dalaga. Dahan-dahan namang tumango si Ariel, pero nanginginig pa rin ang kamay nito sa halo-halong emosyon. "You did good," dagdag pa ni Damian. "Thank you for being here." Bumilis na naman ang tibok ng puso ni Ariel dahil doon. Mas lalo siyang nalito sa kung ano yung nararamdaman niya para sa lalaki. Akala nila hindi na babalik si Isa pero nagulat sila. Nang makalipas ang ilang araw, bigla itong nagpakita sa mansyon at sakto pang naroon ang mga magulang ni Damian.
Habang masaya ang lahat sa sala, nagulat sila nang makita si Isa sa may pintuan. Isa, diba sinabi ko sa'yo na huwag ka na munang babalik dito? Saad ni Damian sa babae. Gusto ko lang makita ang mga bata. At syempre, ikaw. Nakangiting saad ni Isa. Agad tumayo si Draven at Dahlia tapos ay lumapit kay Ariel. Hindi ka pwede dito at mas lalong hindi mo sila pwedeng lapitan. Mariing saad ni Ariel. Ha? Bakit? Sino ka ba? Isa ka lang namang hamak na katulong dito. Sigaw ni Isa at natawa pa. Natigilan si Ariel sa kanyang narinig sa babae. Imbis na magsalita, naunahan siya ng galit na si Damian. Enough, Isa! Ariel has nothing to do with your jealousy. She's here for the kids, and she's part of this family now. I trust her, and so do the kids. You have no right to disrespect her in my house. Damian, bakit pa kinakampihan mo yan? Hindi naman talaga siya mabait. At saka ginagamit ka lang niya. Gusto ka lang niyang perahan. Saad ni Isa. Umiling si Damian. Halatang hindi naniniwala sa babae. Napatingin si Ariel sa mga magulang ni Damian at akala niya'y naniniwala ito sa mga sinasabi ni Isa. Isa, we know the truth. Ariel has always been honest and caring. You have no reason to spread lies here, sabi ni Helena. Yes, we trust Ariel. She's proven herself to us and to the kids. Dagdag pa ni Donovan. Natigilan si Isa sa narinig. Imbis na maniwala sa kanya ang mga to, mas prinotektahan pa nila ang dalaga at hindi napigilan ni Isa ang inis dahil doon. No! Dapat ako yung pinoprotektahan nyo. Dapat ako, Damian. Dahil matagal na kitang gusto. Sigaw ni Isa na kinagulat ng lahat. Isa, saad ni Damian. I've already told you you're not welcome here. Not now. Not ever. Ariel is part of this family now. Siya ang nag-aalaga, nagmamahal at pinapahalagahan niya ang mga bata. Sabi naman ni Helena. Exactly. Hindi mo kami malilin lang, Isa. But, enough, Isa. Leave now, or I'll make sure you're escorted out. Walang nagawa ang babae kundi ang mabilis na umalis. Halatang hindi nito tanggap ang kanyang pagkatalo. Are you okay? Tanong ni Damian sa dalaga. Opo, salamat. Sagot ni Ariel. Hindi ka nag-iisa. You are safe, always. Sagot ni Damian. Nagkatinginan ang kambal tapos ay sabay na napangiti. Masaya sila para sa kanilang daddy at mommy Ariel. Kinabukasan ng gabing yon, abala si Damian sa kusina ng mansyon. Naghanda siya ng espesyal na dinner para sa kanila ni Ariel. Wow! Manghang saad ni Ariel. Ngumiti si Damian sa kanya at inanyayahan siyang umupo sa tabi niya. Ariel, may gusto akong sabihin sa'yo. Seryosong saad niya. Ako rin, Sir Damian. May sasabihin din ako sa'yo. Ariel, simula nang mapunta ka sa buhay namin. Wala nang naging bahagi ka ng pamilya namin. Hindi ko na mapigilan yung nararamdaman ko. Mahal kita. Mahal na mahal. Hindi lang bilang taga-alaga ng mga anak ko, kundi bilang ikaw. Seryosong saad ng lalaki sa dalaga. Damian, ako rin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero mahal na rin kita. Mahal ko ang mga bata. At mahal din kita. Hindi ko rin maipaliwanag kung kailan pero totoo lahat ng sinasabi ko sa'yo. Naiiyak na sabi pa ni Ariel sa lalaki. Agad na niyakap ni Damian ang babae at dahan-dahan itong hinalikan sa labi. Mabilis na tumibok ang puso ng babae dahil doon. Masaya ang puso niya dahil sa wakas ay naamin na niya ang tunay na nararamdaman para sa lalaki. At mas masaya siya dahil pareha sila ng nararamdaman ni Damian. Isang gabi sa mansyon, abala ang lahat sa hapagkainan. Nasa paligid ang mga magulang ni Damian at mga magulang ni Ariel. Sabay-sabay na nag-uusap at nagtatawanan. Ang kambal ay masayang naglalaro, habang si Damian naman ay tahimik na pinagmamasdan ang kasintahan. Ang saya naman dito. Sambit ni Mariel. Sinabi mo pa, ang cute na mga apo natin. Sagot ni Helena. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan at tawanan nang biglang tumayo si Damian. Ariel, pwede ba kitang makausap sandali sa harap ng lahat? Tanong niya. Sure, Damian. Sagot ng babae. Lahat ay tumigil sa kanilang ginagawa nang makita ang seryosong mukha ni Damian. Ang mga magulang nila ay nagulat ngunit agad ding napangiti. Actually, Ariel, sobrang nagpapasalamat ako na dumating ka sa buhay namin. Lalo na't nakikita ko kung gaano mo kamahal ang mga bata at kung gaano ka rin nila kamahal. Maya-maya ay may kinuha siya sa kanyang bulsa at nakita ni Ariel ang kulay pulang box sa kamay ng nobyo. Dahan-dahang binuksan ni Damian ang kahon at bumungad ang isang makinang na singsing kay Ariel. Ariel,
Will you marry me? Tanong pa ni Damian. Hindi agad nakasagot si Ariel. Pinipigilan niya ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na inaaya na siyang magpakasal ni Damian. Mommy? Daddy? Sigaw ni Dahlia habang niyayakap si Ariel. Say yes po, Mommy! Yes! Sigaw ni Javen. Yes, Damian. I will. Sagot ni Ariel. Napangiti si Damian sa narinig at dahan-dahang inilagay ang singsing sa daliri ni Ariel habang ang mga magulang nila ay nagpalakpakan at nagpunas ng luha sa kanilang mga mata. Welcome to the family officially, Ariel, sabi ni Helena sa bayakap sa kanya. Thank you po sa pagtanggap sa akin bilang bahagi ng inyong pamilya, sagot ni Ariel. Agad na niyakap ni Ariel ang kanyang mga magulang na masayang-masaya para sa kanya. Masaya ako para sa iyo, anak ko. Naiiyak na saad ng kanyang ina. Mahigpit niya ulit na niyakap ang ina at nagpasalamat dito. Ganon din ang ginawa niya sa kanyang ama na umiiyak na rin. Mabilis na lumipas ang mga araw at naging abala ang lahat para sa pag-aasikaso para sa nalalapit na kasal ni Ariel at Damian. Si Ariel ay abala sa pagpili ng kanyang susuotin na wedding gown. May ilang designer na dumating sa mansyon para ipakita ang kanilang mga sketch at tela. Wow, ang ganda ng mga gown na to, sambit ni Ariel. Sigurado kung mas lalo kang gaganda sa araw ng kasal mo, dagdag ni Helena habang masayang tinutulungan ng daughter-in-law sa pagpili ng wedding gown. Si Damian naman ay abala sa pagpili ng suit para sa kanyang kasal. May ilang stylist na tumutulong sa kanya. At si Cedric ay laging nandyan para siguraduhing maayos ang lahat. Ang tamang fit, Damian, dapat perfect para sa bride mo, sabi ni Cedric habang tinutulungan ang lalaki. Ang kambal ay abala rin sa pagpili ng kanilang mini outfit para sa kasal. Mommy Ariel, pwede po ba kaming maging flower girls at ring bearers? Tanong pa ni Dahlia. Of course, babies. Kayo yung pinaka-importanting bahagi ng kasal. Sagot ni Ariel sa bayakap sa kambal. Si Bianca bilang matalik na kaibigan ni Ariel at suitor ng kambal ay masaya ring tumutulong para sa kasal. Siya ang in charge sa coordinator ng mga bata at sa ilang creative ideas para sa ceremony. Don't worry, Ariel. Magiging perfect ang lahat, sabi ni Bianca. Thank you, B. Nakangiting saad ng babae sa kaibigan. You're always welcome. Ikaw pa ba? Nakangiting saad pa ni Bianca at niyakap ang kanyang matalik na kaibigan. Sa bawat araw na lumipas, naging mas abala ang lahat, lalo na si Ariel at Damian na excited sa kanilang pag-iisang dibdib. At sa wakas, dumating na ang araw ng kanilang kasal. Lahat ay excited at hindi na makapaghintay. Wow! Ang ganda mo, Iha! Sambit ni Helena nang makita si Ariel. Mommy Ariel, ang ganda niyo po! Sigaw naman ng kambal habang pinagmamasdan siya sa salamin. Sobrang ganda mo, anak! Saad ng ina ni Ariel. Si Damian naman ay abala sa dressing room. Handa ka na ba, Damian? Tanong ni Donovan sa kanyang anak. Ready na po, Dad. Handa na para sa pinakamahalagang babae sa buhay ko. Sagot ni Damian. Nang magsimula na ang music, napatingin ang lahat sa entrance. Dahan-dahang naglakad si Ariel patungo kay Damian. Ang kambal ay may hawak na maliit na flower baskets at masayang nakangiti habang naglalakad din sa harapan ng kanilang mommy Ariel. Nang makalapit na si Ariel sa altar kung saan naghihintay si Damian, sabay na sumigaw ang kambal. Daddy! Mommy Ariel! Shh, babies! Serious moment to, saad ni Ariel sa mga bata. Maya-maya, sinimula na ng pari ang seremonya. Damian, do you take Ariel to be your lawfully wedded wife, to love, honor, and cherish her, in good times and in bad, for as long as you both shall live? Tanong ng pari. I do, sagot ni Damian ng buong puso. Ariel, do you take Damian to be your lawfully wedded husband, to love, honor, and cherish him, in good times and in bad, for as long as you both shall live? Tanong ng pari. I do, sagot ni Ariel. Pagkatapos noon ay nagpalitan na silang dalawa ng kanilang mga singsing. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride, sabi ng pari. Hinawakan ni Damian ang mukha ni Ariel at dahan-dahan niya itong hinalikan. Nagpalakpakan ang lahat at naghiyawan. Halatang masayang-masaya para sa dalawa. Yay! Mommy Ariel and Daddy Damian are married! Sabay na sigaw ng kambal. Napangiti si Ariel at Damian sa mga bata. Ramdam nila ang saya sa mukha ng kambal. I love you. Saad ni Damian sa kanyang asawa. I love you too. Saad ni Ariel. Ilang linggo matapos ang kasal,
Tahimik na nag-a-adjust si Ariel sa bagong buhay kasama si Damian at ang kambal sa mansyon. Ngunit isang umaga, habang nag-aayos si Ariel sa kanyang kwarto, napansin niyang may kakaiba siyang nararamdaman. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, paminsan-minsan ay nakakaramdam siya ng pagkahilo, at may ilang sintomas na hindi niya maipaliwanag. Nagpasya siyang bumili ng pregnancy test sa mall at nagpasama siya kay Bianca. Pagbalik sa bahay, agad niyang sinubukan ang pregnancy test. Dahan-dahan niya itong tinignan at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. 2 pulang linya ang naroon. Oh my gosh, I'm pregnant. Bulong ni Ariel sa sarili. Dali-dali niyang tinawagan si Bianca para sabihin ang resulta. Bianca, I'm pregnant. Sambit ni Ariel. OMG, really girl? Wow, congratulations! Ang saya naman! Magiging ninang na ako! Saad ni Bianca. Kinagabihan, nang dumating si Damian mula sa trabaho, kinakabahan si Ariel na ibalita sa asawa ang pagbubuntis niya. Love, may gusto akong sabihin sa'yo, saad ng babae. Anong nangyari, mahal? Are you okay? Tanong niya sa asawa at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Ariel. I'm pregnant, love, sabi ng babae. Napatingin si Damian sa kanya, hindi makapaniwala sa narinig mula sa kanyang asawa. Really? Bulong niya sa bayakap ng mahigpit kay Ariel. Oo, positive. Sagot ni Ariel. Wow, we're going to have a baby. Bulong ni Damian. Thank you, love. Natatakot ako. Saad ng babae. Agad siyang tinitigan ni Damian at pinunasan ang luha sa mga mata niya. Nothing to worry about, love. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Kasama natin ang mga anak natin. Nakangiting saad ni Damian. Dahan-dahang umiti si Ariel sa kanyang asawa at agad siyang hinalikan nito tapos ay niyakap ulit ng mahigpit. Ilang araw matapos ibalita ni Ariel kay Damian ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, abala ang buong mansyon sa paghahanda at pag-aalaga sa babae. Maging ang kambal ay tuwang-tuwa at panayang tanong sa kanilang mga magulang. Daddy, Mommy Ariel, kailan po namin makikita si baby? At pwede po ba naming tulungan si Mommy Ariel? Dagdag pa ni Dahlia habang niyayakap ang siya ni Ariel. Napangiti si Ariel sa 2 bata at bahagyang napaluha sa sobrang saya. Of course, babies, kayo yung magiging best kuya at ate, sabi ni Ariel sa mga bata sabay haplos sa kanyang tiyan. Si Damian naman ay hindi umalis sa tabi ng kanyang asawa. Bawat galaw ni Ariel ay bantay sarado niya. Kaya naman natatawa na lang sa kanya ang kanyang asawa. Love, hintayin mo muna ako bago ka umakyat ah. Sambit ni Damian habang hinahawakan ng braso ni Ariel. Okay love. Sagot ni Ariel. Ganon din ang kambal sa kanilang mommy Ariel. Nakikita kasi nilang medyo hirap ito dahil sa pagbubuntis niya, kaya naman nag-alala rin ang kambal sa kanya. Daddy, bantayan po natin si Mommy Ariel ha, saad ni Dahlia habang hawak ang kamay ng daddy niya. Yes, dapat safe po palagi si Mommy Ariel, dagdag pa ni Draven. Thank you, babies. Medyo naiiyak na saad ng babae sa kambal. We love you, mommy namin. Sabay na saad ng kambal. Kay Ariel. I love you more, my babies. Saad ni Ariel at hinalikan ang mga bata. Sa mga sumunod na araw, mas naging protective pa si Damian sa kanyang asawa. Hindi niya talaga pinapabayaan. Ganon din ang kambal sa kanilang mommy Ariel. Kaya naman masayang-masaya si Ariel sa pag-aalaga at pagmamahal na binibigay sa kanya ng mag-aama. Love, salamat sa pag-aalaga sa akin at sa baby. Bulong ni Ariel kay Damian habang magkayakap sila sa sofa. Anything for you, love. Basta ikaw at ang baby natin yung priority ko. Sagot ni Damian. Habang lumalaki ang tiyan ni Ariel, may kakaiba rin siyang mga cravings na hinihingi sa kanyang asawa. Minsan gusto niya ng midnight snack na halo-halo ang lasa. Halimbawa, pickles na may chocolate syrup o kaya naman ice cream na may spicy chili flakes. Love, gusto ko sana ng pickles na may chocolate, saad ng babae sabay haplos sa kanyang tiyan. Ha? Pickles with chocolate? Tanong ni Damian. Yes, love, nakangiting saad ng babae. Wala nang nagawa si Damian kundi bilhin ang gusto ng kanyang asawa. Ayaw naman niya na umiyak ito dahil sa hindi napagbigyan ng kanyang cravings. Kinabukasan, dumaan na agad si Damian sa grocery. Bumili ng gustong kainin ng kanyang asawa. Nang makauwi siya sa bahay nila, masaya siyang niyakap ng kanyang asawa at hinalik-halikan pa. Love, ikaw na talaga. Kahit ganito ka-weird yung gusto ko, binibigay mo pa rin sa akin. Anything for you, love. At para rin sa baby natin. Sagot ni Damian sa kanyang asawa. May mga pagkakataon din na gusto ni Ariel ng mga bagay na halos imposible. Halimbawa, durian ice cream sa gitna ng winter season
o spaghetti na may strawberry jam topping. Pero sa halip na magreklamo, ginawan lamang yun ng paraan ni Damian. Love, ready na yung spaghetti with strawberry topping mo. Sambit ni Damian sa asawa habang bitbit ang tray. Grabe, love. Thank you. I love you so much. Masayang saad ng babae sa kanyang asawa. At habang binibigay ni Damian ang lahat ng gusto ng kanyang asawa, natutuwa ring nanonood ang kanilang mga anak sa kanila. Daddy, ang cool mo po. Ang sweet mo kay Mommy Ariel, sambit ni Draven. Yes, iba talaga ang daddy natin, dagdag pa ni Dahlia. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Ariel at Damian. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.